Bago sila mag-umpisa ay ipinakilala muna ni Instructor Tang Feng sa kanila si Teacher Longjiang na siyang makakatulong nito sa paggabay sa kanila. Habang naglalakad-lakad na sila ay napansin nila ang maraming tambak na lupa na ayon kay Teacher Longjiang ay dito umano inilibing ang mga warrior na nasasawi dahil sa labanan. Kung dumating ang araw na manalo sila ay doon na lang nila kukunin ang mga buto ng mga ito para mabigyan sila ng maayos na libing. Bago pa man sila makalayo ay ipinaalam sa kanila ni Instructor Tang Feng ang plano nito na isama ang mga 3rd grade warriors sa 30-kilometer limit para ipakita ang minced meat farm kung saan naglalaban-laban ng mga tao at mga caveman. Si Teacher Longjiang naman ang sasama sa mga 2nd grade para isagawa ang orihinal na plano. Habang si Ping naman ay pwedeng gawin ang anumang gusto niya dahil sa taglay niyang lakas ay pwede na siyang magtungo sa layong 50 kilometro mula sa Hope City para makipaglaban sa mga kalaban. Nagkaroon ng pagkabahala si Ping dahil unang beses pa lang niya sa kuweba kaya nabanggit ni Instructor Tang Feng na halimbawa si Jinyang na kahit nung 3rd grade first stage pa lang ito ay marami na umano itong nailigpit na mga kalaban dito sa kuweba. Bagamat hindi pinipilit si Ping ni Instructor Tang Feng ay alam ni Ping na madidismaya sa kanya si Instructor Tang Feng kung wala siyang mapapatunayan ngayong araw. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad ay nahati na sila sa dalawang grupo habang si Ping naman ay sumama muna kina Teacher Longjiang. Ngunit ilang sandali lang ay napansin nila Yangtze na hindi na pala nila kasama si Ping. Kahit si Ping ay hindi din namalayan na nahiwalay na pala siya kina Yangtze. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa kanya at ito pala ay isang caveman. Naglaban silang dalawa at dahil hindi ito makatama sa kanya ay minabuti nito na magtago muna. Gamit ang kanyang pandama ay madali lang niya itong natunton. Hindi na nito nagawa pang makailag dahilan ng agaran nitong pagkasawi. Nilapitan niya ito at dahil naturuan sila paano malalaman ang skill at level ng kalaban base sa suot nitong medal ay nalaman niya na isa itong swordsman na nasa first stage ng 3rd grade. Nalaman din niya na isa din itong warrior ng Tianmen City. Nang makuha niya ang dala nitong energy stone ay naramdaman niya na may paparating kaya dali-dali siyang nagtago. Ang problema ay naramdaman din siya kagad ng mga ito kaya bigla niyang inatake ang mga ito sabay takbo. Nang makarating sila sa kagubatan ay sinubukan niyang makipaglaban sa mga ito. Kasalukuyan naman ang nasa pananggalingan ni Ping sila Instructor Tang Feng at bose sa hitsura ng caveman na napatay ni Ping ay sigurado sila na galing na dito si Ping. Dumating din dito si Instructor Huang Jing at alam nila na malalagay sa panganib ang buhay ni Ping kung lumayo pa ito. Nagawa ni Ping na mailigaw ang mga kalaban ngunit nasa teritoryo na pala siya ng Conning King. Base sa hitsura ng halimaw ay napagtanto niya kagad na nasa forbidden area siya ng kuweba. Biglang dumating ang mga kalaban ngunit nang makita ng mga ito ang halimaw ay dali-dali silang umatras. Pero kagad ding nakakilos ang halimaw para hulihin silang lahat. Hinigop ng halimaw ang life force ng mga ito dahilan para makaramdam ng takot si Ping. Para matakasan ito ay ibinigay niya dito ang energy stone na nakuha niya kanina. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay napigilan siya kagad ng halimaw. Hinigop nito ang kanyang martial arts sa parang ito ang nagbimistulang pagkain nito. Ilang sandali lang ay nabusog ito kaya napagpasyahan nito na matulog muna. Para hayaan siya na makaalis ay sinabi niya na maghahanap lang siya ng mga malalakas na caveman para dalhin dito. Dali-dali siyang umalis ngunit nang makalabas siya ng Conning King Forest ay nakita naman siya ng mga kalaban. Kaya nagpahabol na lang siya sa mga ito papunta sa teritoryo ng Conning King. Muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na makaalis pero nang makalabas siya ng kagubatan ay nakita niya ang hukbo ng Dongqi City na nagmamarcha patungo sa Tianmen City. Kaya muli siyang bumalik sa teritoryo ng Conning King at napilitan na lang na magpahigop dito. Pero nang hinawakan niya ang gloves ng mga caveman ay bigla na lang tumaas ang kanyang martial arts value. Dito niya na nalaman na may pakinabang pala sa kanyang martial arts ang mga gamit ng mga caveman. Dahil dito ay naghanap pa siya ng maraming caveman para dalhin sa Conning King at kunin ang mga gamit ng mga ito. Sa pamamagitan nito ay mas lalo lang tumaas ang kanyang martial arts value pati ang iba niyang stats ay may nabago din. Para makaalis dito ay nagpaalam siya sa Conning King na itatapon lang ang mga nakuha niyang gamit mula sa mga caveman. Nagulat naman si Instructor Fengro matapos niyang malaman na nawawala si Ping. Hindi niya na alam kung ano pa ang kanyang iisipin dahil maliban sa nasawi dito ang kanyang anak ay marami na din siyang estudyante ang nasawi dito. Ilang sandali lang ay bigla na lang nilang narinig ang boses ni Ping at nakita nila ito na hinahabol ng mga kalaban. Dahil dito ay kagad na umaksyon si Instructor Tang Feng para iligtas ito. Nilabanan niyang mag-isa ang mga kalaban na hindi nakapalag sa taglay niyang lakas. Matapos niyang mabigyan ng pinsala ang leader ay hinayaan niya na lang ito na makatakas dahil wala din naman na itong magagawa pa. Ipinakita ni Ping ang mga medal bilang patunay na marami siyang nailigpit na mga kalaban. Dahil dito ay binati siya ng mga miyembro ng Defense Force. Matapos siyang magamot ay dito na siya sinermonan ni Instructor Fengro na humiwalay siya sa iba.
Katwiran niya ay gusto din talaga niya na patunayan na kaya niyang gawin ang inaasahan sa kanya ni Instructor Tang Feng. Ipinalam niya din kagad sa mga instructor ang tungkol sa hukbo ng Dongkwei City na nasa Tianmen City na. Dahil dito ay kagad na naghanda sila General Shu para harapin ang papalapit na hukbo ng mga kalaban. Nang mapagtanto ng iba na magkakaroon na nga ng labanan ay dito na sila nabahala. Para hindi sila masyadong kabahan ay sinabi ni Changding na magandang pagkakataon nito para mapalakas pa nila ang kanilang sarili. Napagdesisyon na naman Instructor Fengro na hindi pasalihin si Ping sa labanan dahil hindi pa gumagaling ang kanyang mga natamong pinsala. Pero hindi pumayag si Ping sa desisyon na ito ni Instructor Fengro dahil sakali mang may masamang mangyari sa kanilang lahat ay sisisihin lang niya ang kanyang sarili habang buhay. Humingi siya ng 2 pil kay Yangtze para makarecover siya kagad ngunit ang isa pa pala niyang problema ay ang kanyang sandata. Biglang dumating dito si Instructor Huang Jing na may daladalang sandata para ipahiram kay Ping. Ang ikinaganda pa sa sandata na ito ay mas matibay ito kumpara sa sandata ni Ping. Ilang sandali lang ay dumating na din ang ibang instructor para tumulong at kasama nila ang mga seniors na may kakayahan na makipaglaban. Hindi na din nagsayang pa ng oras si Ping at kaagad niyang kinondisyon ang kanyang katawan. Nang kumpleto na sila ay nagsagawa muna sila ng pagpupulong para sa magiging positioning nila sa labanan. Haharapin ng mga instructor ang mga air units ng mga kalaban o ang mga nasa level 57th grade cave generals. Ang mga seniors naman ang siyang paposisyon sa harap ng wall para masigurado na walang makakalusot dito. Habang sila Ping naman ang tutulong sa defense force at magproprotekta sa mga crossbow at energy cannon. Para masigurado na buong buo ang kanilang combat power ay binigyan silang lahat ng energy stone. Ilang sandali lang ay narinig na nila ang alarm senyales na dumating na ang mga kalaban. Napansin ni General Shu na mga 7th grade generals lang ang ipinadala ng Dongkwei City sa Tianmen City. Kahit ang Lord ng Tianmen City ay wala din at 3 8th rank commanders lang ang kanilang ipinadala. Pagkabigay ng hudyat ni General Shu ay dito na nila ginamit ang mga energy stone. Inumpisahan ni Quisha ng pagsugod kaya dito na din sumugod ang mga kalaban. Dahil sa dami ng mga kalaban ay hindi lang isa ang kailangang asikasuhin ng mga instructor. Sinusubukan naman ng mga kalaban na akyatin ang pader pero hindi naman pumayag basta-basta ang mga seniors na hayaan lang ang mga ito. Bagamat may iba na nakakalampas sa kanila ay andito naman ang grupo nila Ping para pigilan ang mga ito. Pinagtulong-tulungan nila ang mga nakakaakyat sa pader at dahil marami-rami na ang mga ito ay tinulungan na din sila ni Feng Qing. Dahil mas mahina sa kanya ang kanyang kalaban ay nagpakitang gilas din siya. Dito na din inumpisahan ng defense force na gamitin ng mga crossbow para atakihin ang mga inihanda ding sandata ng mga kalaban. Nagawang matalo ni Quisha ng isang commander ng Tianmen City at pinagtulungan naman nila Instructor Huang Jing at General Shu ang isa ding commander. Dahil dito ay kumilos na ang natitirang commander at mga generals ng Dongkwei City. Kaya hindi na naging madali ang pakikipaglaban nila Quisha at ng ibang instructor. Hindi naman nila pwedeng gamitin kagad ang energy cannon maliban na lang kung wala na talagang ibang paraan. Di nagtagal ay isa-isa nang nabigyan ng pinsala ang ibang instructor. Kahit gusto ni Ping na tumulong ay hindi siya hinayaan ni Feng Qing dahil siguradong masasawi lang umano siya dito. Pagka-atake ng isang general kay Instructor Fengro ay bigla na lang may umatake dito at ito pala ay kagagawa ng kanilang principal. Pero hindi lang ang mga principal ang naririto dahil andito din pala sila Hanshu. Nilabanan ni Principal Yo ang natitirang commander ng Tianmen City habang ang ibang principal naman ang nag-asikaso sa mga generals. Hindi naman nagpahuli ang mga freshman at ginamit nila ang mga combination technique nila. Dahil nakikita ng defense force na nakakalamang na sila ay nagkaroon din sila ng panibagong lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban. Ilang sandali lang ay nagawa ni Principal Yu na maputol ang isang kamay ng kanyang kalaban. Ngunit nagulat siya nang mag-regenerate lang ito at kaagad na gumanti. Katapos ay pinunterian nito ang mga nagbabakbakan sa baba kaya kaagad na kumilos si Principal Yu para subukan na pigilan ito dahil siguradong maraming masasawi sa kanilang panig kung magpapatuloy ito. Ayaw niya na masawi dito ang kanyang mga estudyante na siyang magiging pag-asa nila sa hinaharap. Para masigurado na matatalo niya ang kanyang kalaban ay gumamit siya ng napakalakas na teknik ngunit kapalit naman ito ang kanyang buhay. Sa sobrang dami ng kalaban ng nadamay ay napilitan sila na umatras na lang. Naintindihan ng ibang principal ang ginawang sakripisyo ni Principal Yu pero hindi naman makapaniwala dito sila Ping.